Okay, so patuloy po tayo na magpasimula sa umaga pong ito. Tayo po ay patuloy na manalangin na humingi tayo ng pangunguna ng Espiritu ng Diyos sapagkat sabi nga niya sa kanyang mga salita, Sicaraya 4:6, hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas, kakayahan o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu at ng tulong ng ating Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yung Espiritu ng Diyos. So, without the Spirit, we are nothing. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa sa umaga pong ito, patuloy po namin na hinihingi ang kapayapaan na dumaloy sa bawat isa po sa amin na naririto ngayon. Kapayapaan sa isip, kapayapaan sa puso. Sa halip, Panginoon, palitan mo po ito ng kagalakan. Yung mga alalahanin namin, pagpasok namin sa iyong templo mula pa kanina, nawa ay sa aming pag-uwi, mapalitan po ito ng kalakasan, kagalingan doon sa mayroong mga sakit at karamdaman. At lobin mo, Panginoon, na yung aming mga pandinig ay maging maliwanag ngayon upang maunawaan po namin ang lahat na mapapakinggan namin. Katulad ng sinabi mo po, Panginoon, sa iyong mga salita, na kung kami ay mayroong pandinig, makinig kami. Kaya salamat po, Ama, dahil mayroon kaming gabay ang salita mo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, amin pong hinihingi sa pamamagitan ng iyong banal na lingkod na si Jesucristo, na iunat mo po ang iyong makapaghimalang kamay upang daluyan kami ng kalakasan, ng pagkainteresado sa pakikinig at ng kagalakan. Nang sa ganun, O Diyos, maunawaan po namin kung bakit mo kami pinili at itinalaga sa gawain na inaatang mo po sa amin. Ito po ang aming samo at dalangin sa pamamagitan ng banal na lingkod na si Jesus. Lahat po na anak ng Diyos, magsabi po ng Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. At tingnan po naman natin yung ating mga katabi ngayon at ngitian po natin. Kung yung inyo pong katabi ngayon ay hindi nyo po kakilala, abay kilalanin nyo po, baka po mamaya masalubong nyo po yan sa palengke o sa daan, ay hindi po tayo magpangilala. Yan, so salamat sa Panginoon at patuloy po natin na welcome yung ating mga kapatid. Yung ngayon pa lang, mayroon po bang ngayon pa lang po dumalo? Taas nga po ang kamay, wag po mahihiya. Mayroon po ba? Amen. So, you are most welcome. So, welcome po natin sila. Lagi nyo pong tatandaan. Diyan po sa inyong kinauupuan. Maging at ease po kayo. Yan. If you feel na gusto nyo nga mag-CR, ay mayroon po tayong CR sa papasok. Mayroon naman pong inumin kung kayo nauuhaw. And if you want to drink something hot, yan po, mayroon po tayo dyan. Yan, kaya salamat sa Panginoon dahil ay talagang kalooban ng Diyos na tayo ay pinagtipon. Amen po ba? So, punta po tayo sa layunin kung bakit natin pag-aaralan yung salitang commission. Amen. Yung salitang pagtatalaga. Ito po yung objectives nito. It makes a personal commitment to win others for Christ. Ito daw po yung pagtatalaga, ito po yung personal na commitment natin upang makapagdala tayo ng ibang kaluluwa para kay Kristo. Sabi nga po sa awitin kanina, kung ating pong naaalala, habang siya'y paparating, tayo'y manghihikayat. Amen. Manghihikayat upang sila man din ay makatanggap ng biyayang handog ng ating Panginoon. Amen po ba? Gusto nyo po ba na isa kayong maging instrumento para makapaghikayat ng iba pang mga kaluluwa para sa ating Panginoon? And next objectives sa ating pag-aaral, yun yung be challenged to make necessary life change in order to reflect Christ and be a witness for Him. Ibig sabihin, maging challenge tayo
Ma-challenge tayo, hindi tayo yung parang wala lang tayong pakialam, kundi dapat ma-challenge ka. Halimbawa, 'di ba ikaw na laging may pinagdadaan ng mga trials, mga problema, aba, wag mong isipin na malaki ang problema mo. Sapagkat mas malaki ang Diyos kapag kilala mo si Kristo, mas malaki siya kaysa problema na pinagdadaanan mo. Dapat bawat trials na pinagdadaanan natin, challenge ito sa ating mga sarili. Amen po ba? Kapag may problema ka sa pamilya, may problema ka sa iyong kapwa, sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, bakit mo ito dadalhin sa buhay mo sa buong maghapon? Amen po ba? Kapag mayroon kang problema, huwag mong ikarir na may problema ka. Amen po ba? Dahil alam natin na mayroong Diyos na buhay. Amen po ba? Sabi nga doon sa value sa atin, nung pasimula, 1 Peter 5:7, ano ang sabi doon? Ipagkatiwala natin kay Yahweh ang lahat na ating mga alalahanin. Pag sinabing alalahanin, kasama na yung problema doon. Amen po ba? Sapagkat ay mayroon siyang malasakit sa atin. Amen po? So, kung sa iyong sambahayan, ikaw lang yung nagpapasimula na makakilala sa ating Panginoon, sigurado hindi mo pa alam kung paano i-handle yung problema. Ang alam nating pag-handle sa problema, ito yung dadalhin natin sa ating mga kaibigan. O kaya kapag may problema ka, magyayaya ka ng mga kaibigan mo. Halika, fellowship tayo. Pero literal na pagsasama-sama, mayroong tando ay sa gitna. Yan po yung literal na pag-handle ng problema. O kaya naman kapag may problema ka at hindi mo mailabas, gustong-gusto mong ilabas, bibili ka ngayon ng inumin na may kulay, na mayroong alkohol. At pag nainom mo na yon, saka mo ilalabas yung problema mo. Kumbaga, humuhugot ka ng lakas doon sa ininom mo na may alkohol. Amen po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, ipagkatiwala natin sa Kanya, lahat na ating mga pinagdadaanan, problema man yan, pagsubok man yan, kawalan man yan, sakit man yan, sapagkat mayroon siyang malasakit sa atin. Amen? Alam niyo po, yung sa literal, kahit nasabihin mo pa na best friend mo siya, hindi forever na ang malasakit na kailangan mo ay mabibigay sa iyo ng kaibigan natin. Pero pag ang ating Panginoon, lahat na aspeto ng buhay natin, kaya niya itong i-handle. Amen po ba? Kayang lutasin ng Diyos ang problema mo. Kayang lutasin ng Panginoon ang sakit mo. Amen po ba? Naalala ko kahapon mayroong isang nagpatotoo. Yung kanya sabi dito, sabi nung isa nating kapatid, simula po, matagal na po siya, ever since nung kami pa po ay nag-ministry sa grassroots, sa mga barangay, meron kaming nakilala through daycare. Yung mga magulang sa daycare, nakilala namin siya at pinatanggap sa Panginoon. Actually, before ay hindi po siya totally na born again. So, sabi niya, dito siya pinagaling ng Panginoon mula sa sakit sa physical at sakit sa spiritual. Amen po? Kaya nga po minsan, kapag tayo mayroong mga nararamdaman, minsan ginagawa natin excuse. Ay hindi po ako sisimba ngayon, hindi po ako dadalo sa gawain kasi masakit ang aking ulo. Para po sa inyong kaalaman, ang simbahan po ay hospital. Amen po ba? Amen. Mayroon po tayong mga sakit na hindi po gumagaling kahit dalhin po tayo sa doktor. Amen po ba? We are not despising the capability of a doctors dahil sila din ay ginagamit din ng Panginoon para
magpagaling sa mayroong mga sakit sa pisikal. Pero lagi nating tatandaan, kapag kayo nakaramdam ng sakit, una kayong lumapit sa Diyos. Amen po ba? Kasi nga, kahit sabihin pa, kahit nasabihin mo sa doktor, ay ganito yung nararamdaman ko. Ganito, meron akong sakit sa tiyan, masakit ang ulo ko. Pero kapag ikaw ay tinina ng doktor, ay wala namang problema ang pisikal mo. So, ibig sabihin, kung wala kang problema sa pisikal, maybe mayroon kang problema spiritual. You need to be rooted. Ibig sabihin, kailangan mong magkaugat sa salita ng Diyos nang sa ganon, malaman mo yung possession mo, yung authority mo ng pagkakilala mo kay Kristo. Malaman mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Hello? Sabi nga, yung ating pagbabahagi ng kaligtasan sa ating kapwa, it is requires with a deep commitment. Pag sinabing deep, malalim na pagtatalaga, malalim na pag-commit. Hindi ito yung sinasabi kapag sinabi mo ay gusto kong sumama sa paghahayo. Alam niyo po, wag po tayong basta-basta magdesisyon na sasama sa evangelism kung hindi po natin kayang tayuan yung commitment ng pagiging evangelism or evangelist. So, wag tayong basta-basta magsasalitaan ng, ay sasama na ako ngayon. Pagdating ng pangalawang linggo na paghahayo ng team, wala na siya. Kaya mahirap po yung naging observer lang po tayo. Iba po talaga yung nararamdaman natin na mayroon tayong compassion sa kapwa natin na gusto natin talaga, ay hahayo ako. Kasi kung ayaw pa ng pamilya ko na magbago, kung wala pa siyang nakikitang pagbabago sa buhay ko, ay hahayo ako sa labas para meron akong mahikayat na kaluluwa para kay Kristo. Kasi sa aminin man po natin at sa hindi, ang ating pamilya, kapag tayo yung nauna, ang pamilya natin, to see is to believe. Amen po ba? Mas madali silang magbilang ng ginawa natin kaysa ginagawa ng Diyos. Amen po ba? Wala ka pa ngang consistent na isang taon na nagpapakalalim sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, ay naghahanap ka na ng bunga. Amen po ba? Huwag nating kainipan ang bunga. Dahil ang bunga, nakikita yan sa atin mismong mga sarili. Amen po? If we are rooted in Christ, nakikita yung refleksyon ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? The way we talk, the way we share the Word of God, and yung ating lahat, yung character natin, yung ating attitude, nakikita diyan na tayo ay binago na ni Kristo. Amen po ba? Kaya, bago natin bilangin yung ating mga nagawa sa Panginoon, actually, we have no authority to count. Amen? Wala tayong kakayahan, wala tayong kapasidad na bilangin yung nagawa natin sa Diyos sapagkat kung mayroon man may mas karapatan na maghanap sa atin, ang Diyos yun. Amen po ba? Hahanapan tayo ng Panginoon sapagkat mayroon siyang ipinagkatiwala sa atin. Maybe today, hindi mo pa nakikita ano ba ang calling sa'yo ng Panginoon. Pero lagi nating tatandaan sa bawat ninyo napapakinggan na pangangaral, mayroon instruction ang Panginoon. At yung instruction na yan, ang Diyos ang magkakausap sa inyo. Gawin nyo yun. At kapag nagalak ang puso nyo, kapag kayo nasiyahan, ibig sabihin, yun yung pagkatawag sa inyo ng Diyos. Amen po ba? No. We should not just share whenever we feel we want. So katulad nga ng sinabi ko, wag lang dahil gusto mo.
Kung kailan lang, pag gusto mo lang, yun lang, sasama ka. Pero kapag hindi, lalo na kapag hindi mo gusto yung kapartner mo, ay, yan na naman, si kapatid na naman yung kasama ko, ayaw ko na lang sumama. Dinamay mo pa yung kaluluwa mo. Amen po ba? Hello? Amen. Kaya nga po, mayroon po tayong pagkakaisa sa isang team. So, sa evangelism team po yan. Alam niyo po ba, ang evangelism team natin, we are about more than 20s. Alam po natin yan, di ba po? Mahigit po kami 20 in numbers sa evangelism team. So, kapag wala po ang pagkakaisa o pakikipag-isa, ay hindi po yan mabubuo. Amen po ba? Huwag niyong sabihin, nako, nahihirapan akong makisama kay sister. Kasi kung mayroon mang magsasalita nyon, hindi ako nagsasabi ng ganon. Bakit? In more than 20 numbers in a team, ginagawa ko po yung bahagi ko kung paano ko mailapit yung puso ko sa inyo. Nakikita nyo, I am included in a team. Lahat na team nandyan ako. Bakit? Yung puso ko, nilalapit ko sa inyo. It's up to you kung ayaw nyo sa akin. Basta ako, linalapit ko ang sarili ko sa inyo. Amen po ba? Kaya dalawa lang yan. If you are not rooted in Christ, ikaw yung susuko, aalis ka. Amen po ba? Ikaw yung susuko. Hindi ako susuko. It's because ito yung calling ng Panginoon sa akin. Nung umpisa, alam niyo po, ang hirap pala. Nung umpisa na we are growing in numbers, sabi ko, Lord, paano ko kaya makukuha yung loob? Diba? Mayroon tayong mga kababaihan, mayroon tayong mga kalalakihan, mayroong mga tatay. In fact, nandun yung parang nangliliit ako sa sarili ko. Paano ko kaya makukuha yung kalooban ng, diba, yung mga brother husband nyo? Paano ko kaya mailalapit yung sarili ko? Kaya sabi ko, Lord, hindi ko kaya ito. Tulungan mo ako. Pero sabi ko sa sarili ko, kailangan hindi ako ang mahayag sa buhay ko, kundi ikaw ang magpahayag sa buhay ko. Alam niyo po ba, biyaya ng Panginoon? Up to now, biyaya ng Diyos. Okay naman, di ba po? Nagkakasundo naman, nagkakaisa naman. Sa umpisa mahirap, kaya wag natin laging sabihin, naku, ayaw kong sumama sa team na yan, ayaw kong sumama sa ministering niyan, kasi ang hirap makisama. Alam niyo po, kapag inisip niyo lagi yung sarili niyo, mahirapan talaga kayo. Kahit saan kayo magpunta, kapag sarili nyo palagi ang iniisip nyo, wala kayong paglago. Amen po ba? Kaya tayo inilagay ng Panginoon sa ministeryong ito dahil ano nga sabi doon, nakapaloob doon sa ating sinumpaan. Naka-pledge of commitment sa ating pagkukomisyon. Yung pagkakaisa, pagkakasundo, pakikipag-isa sa lahat ng gawain. Amen po ba? Minsan kaya naman tayo nakakaranas ng minsan na yung aloofness sa isa't isa. Alam niyo yon, naranasan niyo yon, yung parang nahihiya kang mag-approach kay pastor, nahihiya kang mag-approach kay nanay kasi baka mamaya talikuran ako ni nanay. So, lagi ko pong sinasabi, that's the reason why kung bakit we have leaders. Dahil sila po yung extension arm po namin. Kasi kung kami lamang po ni Pastor, hindi po namin kayo lahat makakamayan sa bawat oras ng gawain. Amen po ba? Kaya maliban na lamang po na magpakilala kayo sa amin, kayong mga manggagawa, mayroong kayong kasama, mayroong kayong naimbita, ipakilala nyo sa amin, makikilala namin. Amen po ba? So, kailangan nyo nga i-grab yung opportunity. Alam nyo po ba, mapagpala na po tayong lahat kapag lahat po kayo nauupuan namin. Kasi ang katotohanan yan, even as we are conscious din. Conscious din kami ni Bishop. Paano kaya natin makop na sila ay patuloy natin maharap? Minsan sasabihin ko na lang kay
tatay, oh yan, nandyan si ganito. Kasi minsan hindi na, kapag meron siyang isang bagay na pinagpukusan, as in talaga, siguraduhin niyo po na pag nandyan po kayo, pag kayo na natili sa isang tabi na tahimik, naku po, uuwi kayong tahimik pa rin. Baka mamaya, magkaroon pa ng amoy yung laway natin. Kaya kailangan magsasalita kayo, lalapit kayo, nandyan may mga kapatiran yan, may mga kalalakihan din, mag-approach kayo. Huwag kayong makadama ng aloofness sa isa't isa, huwag kayong makadama ng pagkahiya. Alam niyo po ba, pag nandito po sa loob ng bahay pananambahan, kapag may problema ka, na gusto mong ilabas ang problema mo, huwag kang mag-alala. It's a confidential. Sa pamagitan ng panalangin, matutulungan ka. Pero subukan mo sa labas, mag-relay ka ng problema. Baka pagtalikod mo pa lang nakarating na sa duluduluhan na kanto, ay ganito si ganyan, marami ang problema. Amen po ba? Dito sa atin lumalabas yung ating mga patotoo kapag nga gumagaling na yung mga nangailangan ng kagalingan. Amen po ba? Hello! Praise the Lord! Sabi nga sa ating pamamahagi ng salita ng Diyos, huwag lang kung kailan natin gusto or whenever it is convenient to do so. Ibig sabihin, kung kailan tayo maluag lang. Amen po ba? Ay, wala akong trabaho sa araw na yan, sasama ako. Amen? Alam mo, nakakalungkot pag ganito ang ating katwiran. Mas mabuti pang marinig ko mula sa inyo ang katwiran na hindi pa ako makasama po ngayon kasi meron pa akong importante po na lalakarin, personal. Alam ko na yan, pag sinabi niyong personal, either sa pamilya o kaya mayroon pang mas may kaibigan pa na mas nangailangan ng atensyon nyo, go! Walang problema. Kaya alam niyo po ba kung bakit mahalaga yung submission? Amen po ba? Hello? Sabi dito, whenever it is convenient to do so, our primary burden will concern to the eternal destiny of the people. So bilang mga naitalaga ng Panginoon, wala yung pinakapangunahin nating pasanin ay yung pangwalang hanggang destinasyon ng ating kapwa. Kung ayaw ng ating pamilya, doon tayo sa kapwa natin, sa labas, kaibigan natin. Amen po ba? Hello? So, based po sa ating salita na binasa kanina, sa Gawa chapter 20 verse 24, ano bang sabi diyan? Sa Gawa 20:24, ang sabi po diyan, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. So sabi dito, base sa ating binasang salita ng Diyos, amen, so nandyan po yan. What does Paul think about his life? So ano kaya yung naisip ni Pablo? Dahil sulat ito ni Pablo patungkol sa kanyang sarili. Ang sabi niya, di ba? Para hindi niya na binigyang halaga ang kanyang sarili. Amen? Yung sabi nga, lahat na mahalaga sa kanyang buhay ay sinet apart niya yon. Magawa lamang niya yung tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa kanya ng Panginoon. Yan. So minsan, alam niyo po, minsan nangyayari po ba yan sa atin? Na minsan yung ating mga pansarili ay nakakaligtaan natin. Amen. Nakakaligtaan natin, magawa lamang natin, o matapos lamang natin yung tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen po ba? Why we fast? Bakit tayo nag-aayuno? Hindi para maging sikat tayo. Kundi nag-aayuno tayo dahil may gusto tayong matugon ang Panginoon para sa buhay natin na ipinaglilingkod sa Kanya. Amen. So what gives him the motivation to live? So ano daw po ba yung nag-audyok sa Kanya para siya mabuhay? Amen. Ano ba yung nag-uudyok sa Kanya?
para siya mabuhay. Ito yung pangako ng Panginoon. Yung pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. So nakita niya, nangyari sa buhay niya, yung naranasan niya mula sa ating Panginoon. Gusto niya rin yun na may bahagi sa iba. Kaya yun yung nagmo-motivate sa kanya, yung makapagpahayag, makapag-evangelize, makapag-share ng Word of God. Alam niyo po ba, sa atin po, wala na po tayong hahanapin pa. Kung nais niyo pong matuto, magdesisyon lamang po kayo. Kailangan lamang pong magpaturo. Amen po ba? Kasi hindi naman po tayo makakalabas, hindi tayo magagamit ng Panginoon kung walang nagturo sa atin. Amen po? So, dahil may nagturo sa atin, natuto tayo. Mayroong nag-motivate sa atin. Amen po? Dati wala. Hello? Kaya nga, dati hindi ako marunong tumayo dito sa pulpito. Yung pagpapahayag ng mensahe, hindi ko po yan alam. At hindi ko po minsan naisip na ako pala'y ay gagamitin ng Panginoon sa ganitong mga pagkakataon ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi dati ang alam ko lamang magpaawit yung time, yung aming pinagdadausan ng gawain ay ang bubong namin ay langit. Amen? Kaya minsan, umuulan-ulan, nandoon kami. Kaya alam niyo po ba, kapag naging yung dinadahilan, kasi nagdadalang tao ako, kasi manganganak na ako, kasi may baby ako. Alam niyo po ba, ako na lumaki po ang aming panganay sa loob ng sinapupunan ko, lagi akong nasa labas, lagi kaming nasa misyon, lagi kaming nasa gawain, nasa labas. Kahit na anong oras kami umuwi, nararanasan namin na sumasakay kami ng bangka para makaalis lang doon sa lugar na pinagdadausan ng gawain. Ay, hindi ako makasama kasi may baby ako. Alam niyo po ba, 2 araw pa lamang po ang panganay namin, nakabalot lang yan sa katsa. Naranasan pa po ng anak namin na nahulog sa sopa. Kasi naglilingkod kami mag-asawa eh. Naglilingkod kami, mayroong nag-alaga na isang kabataan, siguro nakaligtaan kasi nung time na yung baby namin, yung panganay namin, mataba, malusog. Nakabalot siya ng katsa na malaya namin nandun sa baba ng sopa. Kaya hindi nyo pwedeng ipagdailan, kasi mayroong ganito, kasi ganyan kasi masakit ang ulo ko. Naranasan ko po kahit po ako nagdadalang tao, naglilihi yung time na duration ng nagdadalang tao, ano ba yon? May mga nararanasan tayo, di ba? Pero alam niyo po bang ginagawa ko? Nagbabaon lamang ako ng plastic. Kung saan ako abutin, may baon akong plastic, may baon akong candy. Yun yung karunungan na binibigay ng Panginoon para walang maging dahilan sa Diyos. Amen po? Kaya alam niyo po, sobra-sobra po yung pabor ng Panginoon sa buhay namin nung panahon na yun. Nung panahon na yun, inalis lahat ng Panginoon sa akin yung takot. Na sa kabila nung sabi ng doktor, huwag kang magbuntis. Kasi pag nagbuntis ka, baka walang paa, walang kamay, o baka wala pang ilong. Sabi ko, anong gagawin? Anong mangyayari pag ganun? You will go on abortion. Sabi, abortion? Parang nakakakilabot naman yun. Pero alam niyo po ba, nung nag-decide po kami na kay Lord na kami, nandun yung pagsama ng Panginoon. Hindi kami iniwan. Hindi pa rin natatapos doon. Akala namin, doon pa lang sa pagpapasimula ng magkukonceive ka ng baby na wherein fact hindi ka pwedeng magkaroon ng baby. Akala namin okay na doon. Dumating pa sa point na lumabas na sa mundo yung bata. Araw-araw kami nasa hospital. Araw-araw namamatay yung anak namin. Karanasan yun ng ganun. Tuwing 2 araw, pinapaliguan ng yelo sa hospital yung panganay namin. Kasi nga, dadalhin namin sa hospital, wala siyang hininga. Kailangan paliguan ng yelo. Doon ko lang naranasan, parang ako nangingilabot. Ganon pala yun. Yung bata pala,
Pagdating sa hospital, kahit ano-ano na lang ang ginagawa ng mga nurse para lamang mabuhay. Nung time, yung anak po kasi namin, ipinanganak ko siya na mayroon siyang, ano ba yun, yung kumbulsyon. Na sabi ng kasabihan sa probinsya, ang kumbulsyon ng bata, kapag umidad na siya ng 7 taon, saka lamang aalis sa katawan niya. Para maniwala pa kayo sa hindi, after 3 years po, pinalaya ng Panginoon ang aming anak sa kumbulsyon. Ganun po kabuti ang Diyos. Alam niyo po, yung patutuo po ng buhay namin hanggang ngayon, kahit na mag-encounter kami yung dati-dati ko pang mga kasamahan sa mission, kapag kininto ko kung ilan yung anak namin, hindi sila makapaniwala. Kasi alam nila na ako ay papunta sa pagiging baog na. Kasi nga dahil nga survivor na ako sa cancer, sa ovarian cancer. Pero nakikita nyo naman po ang buhay ko ngayon. Amen? Simula po ng 30 years old po ako hanggang ngayon, buhay po ito na ibinigay ni Kristo. Amen? Yung buhay ko mula 0 to 29 years old, ang buhay ko po ay patay. Amen? Kung hindi po namin nakilala ang Panginoon, baka hanggang ngayon mananatili na kaming patay parehas. Amen po? Pero sa tulong po at habag ng Diyos, eto kami ngayon. Bakit? There is a purpose in every situation. Kapag alam natin yung layunin ng Panginoon sa buhay natin at susundan natin ito, kapag lagi tayong nakadepende sa Diyos, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen po. Hello. Kahit marami mga persecution, kahit marami mga pang-uusig. Amen po ba? Naranasan niyo po bang usigin? Naranasan po namin yan. Alam niyo po, in fact po, sa panahon ngayon, up to this time, kapag naalala ko po yung mga pang-uusig sa amin nung panahon na wala kaming ibang maipagmamalaki kundi ang kabutihan ng Diyos. Parang gusto kong maiyak. Amen? Kaya nga, minsan sasabihin niya sa amin ng iba naming mga kasama, iba naming mga anak sa spiritual, anak sa literal, past is past. Kasi parang ang sakit. Nung panahon na yun, hindi pa ako well-rooted. Parang yung makapakinig ka ng, anak pa more. Yung bang yung makita na, yung nararamdaman nila na wala kaming panggata sa bata, anak pa more. Yung bang nakikita nila na yung mga anak namin nanghihingi ng pagkain, anak pa more. Parang ang sakit pakinggan. Alam niyo po, sa panahon ngayon, yung mga tao na napapakinggan ko ng ganon, ako ang nakakaramdam ng habag sa kanila. Amen? Ako ang nakakadama ng habag. Hindi ako nagmamalaki, hindi kami pinagyaman ng Panginoon literally. Pero alam ko sa langit, mayaman kami. Amen? Hello? Kaya yung iba, siguro kinukonsider nila mayaman na sila dito sa lupa, pero pagdating sa langit, baka mamaya ipagtabuyan pa sila ng Panginoon. Amen po? Kaya sikapin natin yung ating yaman, yung yumaman tayo sa langit. Kasi kapag dito lamang sa lupa ang ating kayamanan, pagdating sa langit, itatakwil tayo ng Diyos. Amen po ba? Hello? What is happening to the gospel all around the world? So ano ba yung nangyari? Sabi po niyan sa Colossians chapter 1 verse 6. Ang sabi po diyan sa Tagalog, tinagalog po yan. Ito'y lumaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad na nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. So yan, yung gospel na dadalhin natin, ito ay lalaganap, patulad din natin. Amen po ba? So, kaya nga, nung unang panahon, kami lang mag-asawa, may mga iilan na sumibol. Pero sa panahon po natin ngayon, nakikita nyo po, dumadami po. We are increasing in numbers. Amen po. Sabi nga po ng isang bishop,
na mayroon ding kaugnayan po sa aming spiritual na paglago, ang sabi, pinagpala na talaga kayo ng Diyos. Amen? Ang sagot ko, Amen, praise the Lord. Hello. Alam niyo po, nakita ko lamang doon, before yung mga kasabayan po ni tatay na kamanggagawa, that time, workers kami sa church. Hindi pa kami tinatawag na pastor. Kasi ganun kasi kapag sa isang malaking ministry ka na paayon, kapag hindi ka tapos, kapag wala kang diploma sa theology, sa school o Bible school, hindi ka tatawaging pastor. So, nakita ko ngayon yung mga kabatch namin noon, ang puputik ng mga ulo nila. Parang mga senior na, o baka talagang senior na sila. Tapos nung tinitingnan nila si tatay, iba yung tingin nila. Iba yung tingin nila sa akin. Yung mga kasabayan ko, parang senior na nga talaga. Amen? So nakita ko yung pagkakaiba. So kahit na sila, nag-wonder sila, bakit ganun? Sabi nga, hindi masama ang humiwalay dahil may panahon ng paghihiwalay. Pero kailangan pag humiwalay ka, kailangan ipakita mo sa Panginoon na nakakadepende ka sa Kanya. Amen po ba? Kaya kung ikaw hihiwalay, amen, kung ikaw hihiwalay sa Panginoon, dapat ipakita mo sa Kanya na kahit saan kadalhin ng Panginoon ay hindi ka hihiwalay sa Kanya. Amen? Kasi kapag ikaw humiwalay, magiging iba ang kalagayan ng iyong buhay. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, kapag tayo laging may taglay-taglay na salita ng Diyos, ano ang mangyayari? Ang salita ng Diyos, ito yung magdadala ng bunga at paglago. Kaya kahit makinig kayo ng makinig, kung hindi nyo ito isa sa buhay o ilalagay sa puso at ipamuhay, hindi kayo magbubunga at walang paglago kayong mararanasan. Kaya nga nakakalungkot, di ba? How many years you are in the ministry? Ay, ako 25 years. 25 years, pero nakikita po natin, parang walang nababago sa Kanya. Alam niyo po ba, hindi porket lingkod ka ng Panginoon, ipapakita mo na, sabi nga, mayroon akong kakilala ganito. Isang pastor, sabi, ang pastor hindi pwedeng mahirap yan. Aba, kapag pastor ka daw, hindi daw pwedeng maging mahirap. Paano yun? Si Lord nga, di ba? Kahit na mayroon siyang kakayanan, nasa kanya lahat na kayamanan, pero nakisama siya sa mga mahihirap. Kaya alam niyo po ba yung pastor na yon, kahit po wala siyang pera, hindi halata sa kanya na mahirap siya kasi laging nakapustura. Amen. Pero kapag pinag-uusapan kaluluwa, wala naman. Amen. Kaya nga, lagi nating tatandaan, lalago tayo, magbubunga tayo kapag lagi tayong nakadepende sa Panginoon. At lagi nating sinasabuhay whatever na marinig natin na salita ng Panginoon. Sabi nga, ang salita ng Diyos ay matalas. Ibig sabihin, mayroong pagtutuwid yan, mayroong pagpapaalala, ay mayroong pagmamahal yung salita ng Panginoon. Kapag hindi mo sinabuhay, pinamuhayan ng salita ng Panginoon, walang bungang lalabas sa iyo. Kahit pigain ka pa ng pigain, walang bunga na lalabas sa iyo. Amen. Sabi nga, kailangan sa panahon ngayon, kaya kailangan magamit na kayo. Alam niyo po ba, yung mga leader, yung mga kamanggagawa po natin, yung mga kapatid po natin na in-invite natin upang maging witness sa pagtatalaga natin, sila po, pinagpipray po natin sila. Ngayon pa lang, ipinaglilihin natin sila sa panalangin na someday, sila naman yung magiging leader sa outreach na yon. Amen? So, i-goal nyo yun. Huwag niyong katakutan ang pagiging leader. Amen po ba? Mas masarap, masikapin nyo na huwag kayong
Huwag kayong maging leader na walang nakasunod sa inyo. Kailangan pag nag-leader kayo, mayroon kayong pinamumunuan. Kaya yun yung i-goal nyo. Lord, kailangan marami akong mawin na kaluluwa. Amen po ba? Kaya nga po, kayo po na mga leaders, sa panahon po, by next week, kami ay nasa labas na. Kami ay mag-gospel sharing na po kami, mag-evangelism na po kami. Kung gusto po nyong sumama kayo. At pag mayroon kayong kaibigan na gusto nyong ma-sharean ng salita ng kaligtasan, dalhin nyo kami, doon yung mga team natin doon. Nang sa ganon, alam niyo po ba, napakasarap po na kayo po yung magiging instrumento ng Panginoon para sila man din ay makakilala sa Diyos. So, hindi po namin kayo pagbabawalan. Pag gusto nyo sumama, basta po yung willing. Hindi po yung kailan lang maaluan, yung kailan lang gusto, yung kaya lang sasama para maging excuse sa bahay, hindi makarinig ng sermon. Amen po ba? Hello? Kailangan yung willingness nandoon. Amen po. What has Paul accomplished by the power of signs and miracles through the power of the Spirit? So ano daw po ba yung natapos ni Pablo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga signs and wonders o yung mga himala sa pamamagitan ng panalangin sa Espiritu? Amen po ba? Ang sabi po niyan sa Romans 15, chapter 19 and 20, ano pang nakalagay po dyan? Makita niyo po sa screen, Romans 15, 19 and 20. Sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ni Paul ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. So, ibig sabihin, ito yung lagi nating itinuturo sa atin, di ba? Kapag kayo mini-mentor namin, kapag kayo nakatagpo ng mga kaluluwa na mayroon ng simbahan na pinupuntahan, ay iwanan nyo na yan at maghanap kayo ng wala pang simbahan. Maliban na lamang kapag sila ay talagang walang mapuntahan. Halimbawa, mga dayo, katulad ng iba nating mga kapatid na nandirito, malayo sila, nasa probinsya nagmula. So, I'm sure nagsisik sila ng tamang pangangaral, tamang pagtuturo. So, it so happened na nakatagpo sila. So, wala pong problema yun. Pero pag rito lamang po sa vicinity po ng ating syudad o lugar, kapag sinabi ay may simbahan ako dyan lang, ay wag nyo na pong pag-aksayahan ng panahon yan. Sabihin nyo na lang, o sige po kapatid, magpatuloy ka na lang po doon sa simbahan. Kung nasaan po kayong ministry, pagpalain po kayo ng Panginoon, pag maganda po ang pakisama sa inyo. Amen po ba? Hello? May natutunan po ba tayo? Yan. So, yun po yung nangyari sa pamamagitan. Kaya nga, tayo sa ating pag-share ng Word of God, huwag tayo mag-share kung hindi tayo handa spiritually. Kasi alam niyo po ba, makakadama po kayo, mga raranasan niyo po yung pagbabalik po ng espiritu po ng diablo. So katulad minsan sa atin may mga sumasama sa evangelism. O bakit sila nakakaranas? Ay naku, sumasakit yung tiyan ko, sumasakit yung ulo ko. Ibig sabihin, not spiritually fit tayo. Kaya dapat, sabi nga, di ba, sabi sa atin ng ating pastor, kailangan mag-prepare tayo. Sa ating paghahayo, dapat fast muna tayo, fasting muna tayo. Amen po ba? Hello? Kaya, lagi niyong sasanayin yung mga sarili niyo na kayo ay nagpa-fasting. Para pag dumating yung tunay talaga na lalabas na tayo, mag-ministry na tayo, hindi tayo nahihirapan na i-adjust yung ating mga sarili. Amen po ba? Hello? Sabi ko nga, one day, itry natin yung umad. Yung one day, isang beses lang sa isang araw yung kain mo, pero mayroon kang intensyon na palalakasin mo yung spiritual mo. Para pag nag-conquer ka sa isang lugar, tulad ng i-conquer natin yung Langkiwa, kailangan marami tayong mapaguho na mga espiritu. Amen po ba?
Naniniwala ba kayo na kaya yang gawin sa atin ng Diyos? Kung paanong si Paul nang nangyari sa kanya sa pamamagitan ng mga signs and miracles, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. We must be a Spirit-filled. Amen. Hello? Dapat punong-puno tayo ng Espiritu ng Panginoon. And what does Paul expect them from the Philippians for the sake of the faith of the gospel? So si Paul, nag-expect din siya doon sa mga taga-Pilipos. So, sabi nga ni Paul, ano man ang mangyari? Sabi ni Paul doon sa mga taga-Pilipos sa Philippians 1:27-29. So, tingnan nyo dyan. Sabi dyan, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. So, yan dapat. Kaya nga, di ba, ang sinasabi natin, we must walk the talk. Kailangan kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin, yun yung papamuhayan natin, yaman din lang na kay Kristo na tayo. Sabi ni Paul, whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel, without being frightened in any way by those who opposes you. So, ibig sabihin, kailangan daw po tayo na mamuhay ayon sa salita ng Panginoon. Dahil doon sa pamumuhay na yon, nalalaman sa atin ng Panginoon na tayo ay matatag na nakatayo bilang isang masigasig o matapang na manggagawa ng Diyos. Hindi natatakot kahit mayroon mang humarang. Amen po ba? Kahit sino man, kahit harangan man tayo ng sibat. Amen po ba? So, ako'y naniniwala na sa bawat pagministry natin, kasama natin ang Diyos. Amen po. Hello. So, sabi nga, there is a sign to them that they will be destroyed, but that will be saved in that by God, for it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe but on Him, but also to suffer for Him. Hindi lamang daw po tayo dapat maniwala sa ating Panginoong Jesucristo, dapat makipagdala tayo ng pasanin ng ating Panginoon. Amen po ba? Ano ba yung mga pasanin na yan? Yan yung mga problema. Kaya minsan takot tayo kapag tayo, minsan yung iba ayaw talaga ma-burn again. Kasi sabi nga, pag na-burn again ako, maraming problemang darating sa buhay ko. Alam niyo po, katulad po lang sinasabi ko po sa inyo, nakadepende yan kung paano po natin i-handle yung problema na kinasasangkutan natin. Amen. Hello. Kaya nga, kailangan i-commit natin yung ating mga sarili sa buhay, kung ano yung buhay na mayroon ang ating Panginoong Jesucristo. So, we are to commit to go and make disciples of all nations. Ito yung mga instruction sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. So, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, mayroong mga instruction na dapat natin i-commit yung ating mga sarili sa ating Diyos, upang nang sa ganun, anumang pagsubok ang pagdaanan natin, kaya natin ito dahil nandyan siya para sa atin. There are some instructions from the Word. So, number 1, we are to commit to preach the gospel. So, the reason why we are commissioned for us to commit in preaching the gospel. Amen po ba? Ang sabi yan sa 1 Corinthians 9:16. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita, ay maaari na akong magmalaki. Sapagkat iyan ay tungkuling iniatang sa akin, sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Nako. Amen po ba? Ano ang sabi diyan? Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita, ay maaari na akong magmalaki. So, ibig sabihin, kahit na ikaw ay mangangaral na, wala kang dapat maipagmamalaki. Amen po ba? Wala tayong dapat maipagmamalaki kahit na kayo magaling na mag one verse evangelism, hindi nyo dapat yan ipagmalaki. Amen? Kung mayroon man tayong ipagmalaki, yan yung ginawa ng Diyos na ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Kasi isang pribilehiyo ang naligtas tayo. Amen po ba? Dati wala naman tayo kay Kristo. Lahat naman tayo, aminin natin sa hindi.
Mayroon tayong kanya-kanyang ways. Mayroon tayong kanya-kanyang pinatutunguhan ng buhay na ito. Pero salamat po sa Panginoon. Kasi nga, tayo ay iniligtas ng Diyos. We must commit to preach the gospel to all people since the gospel is God's power to save everyone. Dapat po nating italaga ang ating mga buhay na magpahayag tayo ng salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi ako marunong. Amen? Alam niyo po ba si Jeremias? Hindi siya marunong magsalita. Amen? Pero, nung ang Panginoon naghahanap ng maghahatid ng mabuting balita, nung time na yun, ang Lord hindi siya tumitigil sa paghahanap ng mga maging anak niya na magagamit niya para mag-transfer, magbigay ng impact sa pamamagitan ng Word of God sa mga tao para sila'y maligtas. Pero nung narinig ni Jeremiah ang Panginoon na naghahanap siya ng tagapaghatid ng mabuting balita. Kahit hindi siya marunong, kahit utal siya, ang sabi ni Jeremias, Lord, here I am, send me. Tayo ba? Kaya ba nating sabihin yan ngayon? Walang makita si Lord. Alam niyo po, naniniwala po ba kayo na sa kasalukuyan ngayon, ang mata ng Panginoon ay nakatuon doon sa mga anak niya. Alam niya ang ating mga kaloob-looban. And still, He is seeking. Siya'y naghahanap ng mga tapat na manggagawa sa kanyang ubasan. Sabi nga, maraming aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Kaya nung narinig ni Jeremias na si Lord naghahanap, sabi niya, Lord, here I am. Send me. Parang ang sarap pakinggan, no? Yung wala kang agam-agam sa sarili mo. Lord, kahit na anong mangyari, kahit na may pagsubok ako, kaya ko naman ito basta kasama kita. Here I am, Lord, send me. Hello? Sa bawat pagsasalita natin, may nakabantay dyan. Amen? Binabantayan yung ating mga pananalita. Doon sa bawat salita na namumutawi sa ating mga bibig. Babantayan natin yon. Baka mamaya, mayroon na magtatawa sa'yo. Oh, talaga? Sinabi mo yon? Kaya mong sumunod sa Panginoon? Hello? Marami sa atin ganyan. Walang trabaho. Walang hanap buhay. Walang source of anything. Natagpuan siya ng Panginoon. Lumapit siya sa Panginoon, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, maglilingkod na ako sa iyo. Kalimitan sa tao, kapag may mga pangailangan, doon niya laging sinasabi, Lord, here I am, hear me. Lord, here I am, use me. Pero kapag mayroon ng trabaho, pasensya na po, may trabaho na po kasi ako, hindi na po ako pwedeng maglingkod ngayon. Wow, ang sarap naman. Parang lumalabas na wala na tayo nga. Parang hindi na natin naisip na si Lord ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Amen po ba? Siya ang lahat na may hawak nito. Kahit anumang mayroon tayo ngayon, ang Panginoon nagmamay-ari niyan. Wala tayo kahit na isa. So wala tayong maipagmamalaki, kundi ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, sabi nga dito, we must do everything within our ability so that our family and friends and those in distant places can hear this gospel. Ibig sabihin, gawin daw po natin ang lahat sa lahat ng makakaya natin. Sa kakayanan na ibinigay sa atin ng Diyos, sa pamilya natin, sa kaibigan natin, kahit doon sa mga nasa malalayong lugar na sila man din ay makapakinig ng mabuting balita ni Kristo. Amen po ba? Mabuting balita ng ating Panginoon. We are to commit to go and make, ano sabi dyan? We are to commit to go and make disciples. Or we are to commit to be witness for Christ.
Nandirito tayo, tinalaga tayo ng Diyos para maging tagapagpatotoo. Patotoo tayo para kay Kristo. Kaya nyo bang gawin yon? Amen po ba? Walang sino man makapagbibigay patotoo patungkol kay Kristo maliban na siya ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Sabi po diyan sa Gawa chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Kapag kayo pinagkalooban ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, yung Espiritu ng Panginoon, yan yung nagmomotivate sa atin para tayo matapang na nakapaglingkod sa Diyos. Mayroon tayong kasiglahan na parang hindi pa nga linggo, parang gusto na natin maging linggo. Hindi pa nga Miyerkules, parang gusto na natin Miyerkules na. Amen po ba? Because the Holy Spirit motivates us. Inuudyukan tayo na binibigyan niya tayo ng kasiglahan para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Kaya alam niyo po ba, yung inyo pong nararanasan ngayon, ay alagaan niyo po yan. Alagaan niyo po kung kayo po ay napupuspos ng Espiritu ng Panginoon. Amen po, sapagkat iyan po ay napakahalaga. Sabi nga, iyan yung ating tatak, yan yung ating tanda. Kaya doon sa mga manggagawa na hindi pa nakakaranas ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos, ay nako, i-desire po natin yan. Kasi kailangan natin yan, sandata natin yan. Kahit saan tayo magpunta, mayroon tayong tatak. Alam niyo po ba kung yung ibinubo po sa inyo kahapon? Naalala niyo po ba yung ibinuo sa inyo kahapon, sa inyong mga bumbunan? Yun po ay tanda ng protection sa inyo ng Panginoon. Amen po ba? Huwag niyo po yun langlangin. Dahil yun po yung tinatawag po na anointing oil. Lahat po na sangkap doon, yun po lahat ay nasa Biblia. Lahat po yun, hinana po yan ng ating pastor. Binili po yan before po, habang pinaghahandaan natin yung naganap po kahapon na okasyon, naghanap ng mga ingredient para makabuo ng anointing oil. Amen. Kaya nung binubuan kayo, ano ba yung minsan may nakadama ba ng para kayo nga lumakas, parang mainit na dumadaloy dyan, na parang biglang nag-uudyok sa inyo na kayo ay tumakbo. Yun po yung kapangyarihan po ng Espiritu ng Diyos. Amen. Hinana po talaga yung mga ingredients na yun. Maliliit lang yun na bote pero may kamahalan para makabuo po tayo, makatimpla po tayo ng anointing oil. So, protection po yan sa atin. Huwag niyo pong lalangin yun ako, ano yun. Huwag niyo pong, ay bakit ganon? Ay bakit ganyan? Bakit kailangan? Protection nga po yun sa atin ng Panginoon kasi gagamitin na tayo. Amen po ba? Hello? Kaya alagaan niyo po yun. We are to commit to go and make disciples. So yan talaga. Yan naman talaga yung accountability sa atin ng Panginoon. Kaya tayo itinalaga, kaya tayo pinili ng Diyos para tayo ay humayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sila na sumunod sa lahat ng kanyang inuutos. At sabi dito, katotohanan na kasama natin siya lagi hanggang sa katapusan ng mundo. Amen? Matthew 28:19-20. Iyan po talaga yung sa atin ng ating Panginoon. Kaya wag niyo sabihin ako, hindi naman ako tinawag ng Diyos. Kung hindi ka tinawag ng Diyos, bakit ka pa nandiriyan? We are to commit to go and make disciples for all the nations, all the resources we have in order to make others know the need of Christ. So gagawin natin yun para makakilala lamang sila sa Panginoon. We must commit to nurture new believers in the faith just as we have been nurtured by other Christians. So kailangan kung paano tayo inalagaan
ng mga kapatid natin para kayo ay lumago, para kayo ay maging matured na mananampalataya. Yun din yung gagawin natin doon sa makikilala natin na kaluluwa at madala natin sa paanan ng Diyos. We must take personal accountability for leading others to grow in Christ. So, isang napakamahalaga na responsibilidad natin na pangunahan yung mga bago para sila man din ay madala natin sa paglago papunta sa pagkilala sa ating Panginoon. And last, we are to commit to give. Yan. Itinalaga tayo ng Panginoon para tayo ay magbigay. Alalahanin po natin ang salita ng Diyos sa 2 Corinthians 9:6 hanggang 8. Anong nakalagay dyan? Ang ibig sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani din ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng bagay at higit pa sa ating mga pangangailangan upang sumagana tayo para sa mabubuting gawa. Yun yung purpose kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi nga, tayo itinalaga ng Panginoon para matuto tayong magbigay. Amen po ba? Para matuto tayong magbigay. Lagi nating tatandaan, kapag kaunti kayong magbigay, kakaunti ang inyong aanihin. Kaya wag na kayong magtaka. Bakit kaya kaunti ang pera ko ngayong buong isang linggo? Minsan ang tuos natin mataas kumpara doon sa natatanggap. Ganun po yan yung sinasabi natin na yung expectation natin. Amen po ba? Huwag tayong mag-expect ng malaki kung yung binibigay mo maliit. Hello? Nandyan pa po ba? Pero kung gusto mong tumanggap ka ng malaki, magbigay ka ng malaki. Katulad po ng sabi po ng ating MC kanina, all the finances na pumapasok po sa ministry, ginagagamit po natin yan to operate the ministry. Doon sa mga babayarin natin, sa mga billings natin. Yun yung dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa kabila ng maraming sitwasyon ng pinagdadaanan. Dumaan ang pandemic, nakapagpatuloy tayo. Hindi natin naranasan na nagkaroon tayo ng lapses sa ating rentals. It's because of your giving. Amen. Alam niyo po, minsan sasabihin ako, yung pastor ang nagpapayaman. Lagi niyo pong tatandaan, wala po tayong dapat na silipin kapag ang pastor pinagyaman ng Panginoon. Kasi ang pastor marunong humingi. Ang sabi nga, wala naman tayong hinihingi kaya hindi nagbibigay si Lord. Amen po ba? Kaya sinabi na dapat magbigay tayo ayon sa pasya ng ating puso. Kasi yung puso natin kapag nagpasya, laging gusto ng puso natin malaki ang ibigay natin. Amen po ba? Pero kapag gusto lamang natin sa sarili natin, sasabihin mo, ay tama na to. Sarili mo yan. Pero kapag puso mo ang sinunod mo, malaki yan. Bakit? Si Lord ang naglalagay sa puso ng tao para masunod niya ang kalooban ng Diyos. Kaya doon sa mga nagbibigay, amen? Kahit po malalaki, matatanda na po tayo sa iglesia, mag-matured naman po tayo. Huwag na nating kuhanin yung hindi na para sa atin. Amen po ba? Pag kinuha mo po yan, lalabas pa na magnanakaw ka. Kahit sarili mo yan na pera, magnanakaw ka pa rin. Bakit? Hindi na iyo yan. Amen? Ate, kuya, sisters, anak, hindi mo na yan pagmamayari. Kapag ikaw tumanggap ng 1,000 sa isang linggo, automatiko, 100 sa Lord yan. Huwag mo nang isipin na yung 100 na yan na para sa Panginoon, ibibili mo pa ng pandesal para sa anak mo. Wow! Yung anak mo, papakainin mo na yung ninakawan mo sa Panginoon. Hello?
Nakakakilabot. Amen po ba? Hello? Lahat po tayo dapat maging matured. Naghihintay tayo na sana malaki ang sasahurin ko. Sana malaki ang ibigay sa akin ng asawa ko. Nag-i-expect ka ng malaki, hindi ka naman nagtatanim ng malaki. Puro maliit ang itinatanim mo. Kung ano pa yung pinakamaliit-liit na bahagi, yun yung pinipili mo. Hindi na nga mabasa yung numero. Hello? Are you there? Totoo po, hindi. Walang problema po yan doon sa mga sumusunod kasi nasunod sila. Amen po ba? They will never be affected in heart. They will never be offended. Pero baka doon sa mga hindi sumusunod, ma-offend pa sila. Totoo, hindi. Ma-offend po kayo sa ma-offend. Ang katotohanan lang ang dapat mahayag sa atin. Amen po ba? Sabi nga, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Alam niyo po ba, kapag kayo pinalaya ng Panginoon sa pagiging sakim, sa pagiging greedy, alam niyo po ba ang mangyayari? Pagdating ng panahon, magiging patotoo niyo yan. Dati, ako, napakakuripot ko talaga. Hanggat maaari, ayaw ko talagang maglabas ng pera. Pero nung natuto ako na magbalik ng para sa Diyos, dumoble ang pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Dapat ganun yung prinsipyo natin. Kalahati na lang, hahatiin mo pa. Amen po ba? Sa ating pagbibigay, sundin natin yung tinitibok ng puso natin. Ang puso natin, laging willing magbigay kapag ang puso mo kay Kristo, willing na willing yan magbigay, magbalik ng para kay Kristo. Pero kapag sinusunod mo ang sarili mo, kahit may naririnig kang salita ng Diyos, hindi mo yan maunawaan kasi hindi ka nasunod. Susundin mo pa rin yung udyok ng sarili mo. Ay, tama na yan. Kasi pupunta nga ako sa simbahan, namamasahe pa ako eh. Mayroon nga dati, tinutuos yung pamasahin nila eh. Parang, dito na lang kaya ako sa malapit sa samba. Sabi ko, bakit naman? Dito ka ipinanganak, ipinanganak, tumatag. Kasi ganito yung pamasahe. Ganito kalaki yung naging pamasahe namin. Magbibigay pa ako sa offering. Wow, mahiya ka naman sa harapan ng Diyos. Wala tayong karapatan na tuusan ang Panginoon. Dahil kapag tinuos mo yung nagawa mo, kulang pa. Amen po ba? Kaya kapag ikaw sa pagbibigay mo, pag sinunod mo ang sarili mo, laging wala, lagi kang nagnanakaw. Alam niyo po ba, tatanda ka, mamamatay ka, babalik ka sa Panginoon, magnanakaw ka pa rin. Sa tingin mo ba, pupunta ka ba sa langit? Walang magnanakaw na napupunta sa langit. Amen po ba? Amen. Sabi ko nga po, inuulit ko, doon sa mga sumusunod, hindi sila mau-offend. Pero sa mga hindi nakakasunod, I'm sure they are offended. Amen po? Kaya piliin po natin ang sumunod. Kayo po ang magbibinipisyo, hindi kami. Kasi kami, matagal na kaming sumusunod. Nararanasan na namin, inaani na namin yung ginagawa naming pagsunod. Amen. Natuto na kaming mabuhay mula sa wala at maya-maya binibigyan ng Diyos. Amen. Kaya yung puso natin, lagi natin iugnay sa Panginoon. Napakapalad mo kapatid kapag ang puso mo ay laging handang magbigay. Pero, you are not blessed kung ikaw naman, ang puso mo laging may hinanakit tuwing magbibigay. Naku, ito na nga lang yung pera ko, ibibigay pa. Sa linggo pa sasahod yung asawa ko, wala na akong budget. Ba't mo isasama sa budget mo yung bahagi ng Diyos? Kapag tumanggap ka ng pera sa isang linggo, alisin mo yung bahagi ng Panginoon. Bahala ka kung anong gagawin mo sa 90%. 90% sa atin, 10% lamang sa Diyos. Wag mo nang interesan yung 10%. Mas malaking dihamak yung 90%. Amen po ba? Hello? Alam niyo po ba, katulad ng sabi po sa atin kanina, yung inyo pong mga pagbibigay, yun po yung naging dahilan kung bakit tayo nakapagpapatuloy. Sa tingin nyo, sa isang linggo, ganitong araw na ito, sa tingin nyo,
Makakaris kaya tayo ng mga 10,000 para may pang-upa tayo? No. Hindi nyo po alam kung gaano po katakot-takot ang aming pagluhod sa Panginoon. For God to provide all the necessities, all the needs of the ministry. Amen? Minsan sa atin, panatag tayong lahat. For your info, nakikita nyo po, panatag kayo, nakaupo kayo dyan, may hangin kayong nararamdaman. Pero ang katotohanan yan, after po ng service natin, na nag-umpisa na naman kami na humingi sa Panginoon. Bakit? Walang tigil na paghingi sa Diyos. Walang tigil na idinudulog sa Panginoon yung mga proposal sa lahat ng mga pangailangan ng ministry. And we are thankful doon sa mga sumusunod. Kasi naging malaki ang kanilang bahagi sa ministry na ito. In God's time, si Lord, alam ng Panginoon kung sino-sino kayo. Alam ng Panginoon kung ano yung lugar nyo sa kanyang kaharian. Kaya salamat sa Panginoon dahil nandyan kayo. Pero doon sa mga sumusunod, be matured. Mag-matured kayo. Hindi ko kayo sinisermonan, hindi ko ipinapagalitan. Payo ko sa inyo, maging matured kayo. Darating ang panahon, puputi ang buhok ninyo, hindi pa kayo matured. Kasi sabi nga, ang immature na Kristiyano, hindi nasunod. Amen po ba? Kahit gaano kagara ng iyong pananamit, kung hindi ka naman nasunod, useless. Pero kahit na hindi gaanong kita ang iyong aura, pero ang puso mo naman masagana kung magbigay sa Panginoon, yan ang kinalulugdan ng Diyos. Sabi nga, God loves a cheerful giver. Hindi sinabi ng Panginoon na mahal niya yung mga kuripot na nagbibigay. Kundi yung cheerful. Mayroon bang cheerful dito? Taas nga po ang kamay. Ay, parang kukunti. At least you are transparent. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We must commit to give for the sake of Christ. So, ginagawa natin ito dahil itinalaga tayo ng Panginoon sa ministeryong ito to support the church. Amen po ba? Hello. We must give to our church as it advances the preaching of the gospel. Yun yung reason kung bakit kayo nagbibigay. Alam niyo po ba, yung mga churches sa Robinsons, sa mga mall, sa tingin niyo kaya, hindi kaya sila nagbibigay? Nagbibigay sila. Bakit? Mas malaking dihamak ang kanilang upa. Kung tayo dito, nalalakihan kayo sa 24, sa 24,000, sila mas malaki. Yun dyan nga lang church sa bayan na nangungupahan, 125,000. Hello? Nagbibigay din sila. Kaya kung kayo aalis sa isang ministry dahil natitisod kayo sa pagbibigay, kawawa yung pupuntahan yung simbahan. Dahil doon, pupunta yung espiritu nyo. Maghahasik lang kayo ng unwanted spirit na tisod sa pagbibigay. Amen po? Dapat ma-realize natin yan. Ano ba yung mas maigi? Ang sumuhay o ang sumunod? Lang nasagot. Tulog na yata. Kape dyan. Ano po ba ang mas maganda? Ang sumusuhay o ang sumusunod? Sumusunod. Praise the Lord. Yun naman po talaga. Ang sumusunod. Kasi nga po, kapag patuloy kang sumusuhay, sayang nang inuupo mo dyan. Minsan lagaling ka pa sa malayong lugar, dumadayo ka pa. Tapos nasuhay ka naman, sayang yung pabalik-balik mo dito sa church, tapos hindi ka pala sumusunod. Lagi kang tikom ang iyong palad pagdating sa pagbibigay. Hindi mo na pagmamay-ari, kinukuha mo pa. Amen po ba? Alam niyo po ba, napakasarap sa isang pamilya na hubugin natin kahit yung ating mga maliliit na bata patungkol sa pagbibigay, sa pagpili ng para sa Panginoon. Amen po ba? Kasi alam niyo po, darating ang panahon, hindi mamamatay yung henerasyon ng panampalataya sa sambahayan nyo. Pero kung ngayon nakikita ng inyong mga anak na kayo ay kuripot, hindi kayo nasunod sa Panginoon, na
tatanda din sila na hindi nasunod. Kaya mahirapan na kayong magturo. Itong anak ko na ito, bakit kayo hindi sumunod? Kasi, hindi ka rin kasi sumusunod. Minsan tayong mga magulang, hinahanapan natin ng pagsunod yung ating mga anak, pero tayo, hindi naman tayo nasunod. O ano ba yan? Kung gusto mong ang pamilya mo hanggang sa kaliit-liitang anak mo sumusunod, dapat ikaw mismo ang unang sumunod. Amen po ba? Kasi mayroon kang authority na magsalita. Oy, ikaw ha, huwag mong pakikialaman yung bahagi ng Panginoon sa baon mo. Sa isang linggo, magkano ang baon ng anak mo? Halimbawa, yung anak mo ay mayroong allowance na 300. Magkano yung kanyang aalisin doon? Palagay mo ang kukuhanin niya lang yung bahagi lang talaga ni Lord, 10% lang. Magkano yun? 30. Magkano mayroon yung anak mo? 270 pa. Kapag ininsist mo yan sa anak mo, bawat araw ng buhay niya, anak, huwag kang susuhay, sumunod ka sa Panginoon. Piliin mong sumunod at sasamahan ka ng Panginoon hanggang sa katapusan ng mundo. Amen? Hello? Maganda po ang pagpapalaki sa ganong mga anak. Amen po ba? Alam niyo po ba, sa Diyos po ang kapurihan, patutuo po sa inyo yung aming anak. Yung aming pong mga anak, nagising po sila sa mundo, na ipanganak po namin sila, naging bata sila, na nandun na kami sa pagsunod. Kaya hanggang sa ngayon, lagi yan nagpapaalala. Kapag po kami nagbibigay sa kanilang allowance nila sa eskwelahan, sasabihin niya, Mami, mayroon na ba itong 10%? Inalisan mo na ba ito? Ayaw nilang maghawak ng allowance na buo pa. Kailangan paghahawak sila ng allowance, tanggal na ang ikasampung bahagi para sa Diyos. Hindi naman pinagkukulang ang anak namin. Minsan nga, nahihiraman pa namin. Ganun kabuti ang Panginoon. Tatanungin mo ang anak namin, may pera. Meron ako dyan, tira sa baon. O di ba? Minumultiply. Kaya pag ang rason mo lagi kulang, yung 100 mo laging kulang. Yung 100 mo paghati-hati, tumanggap ka ng 3,000, 2,000 sa isang linggo, pero 100 ibibigay mo, hati-hatiin mo pa. Para lamang masabi na may laman yung mga nakaalat, may pledge ka, may ikapo ka, may offering ka. Saan banda doon yung para sa Lord? Ang para sa Lord, doon talaga yung napupunta. Kapag kayo naglagay doon sa inyong mga envelope ng para doon sa tithes, ay doon niya napupunta sa gawain ng Panginoon. Pambayad natin yan sa mga billings natin. Pero pag naglagay kayo doon sa offering yun. Yun ay galing yun sa puso natin. Kaya pwede kayong magbigay ng maliit, pwede rin kayong magbigay ng malaki. Pero lagi niyong tatandaan, ulitin ko, kapag puso ang nagputos sa atin na magbigay, malaki yan. Pero kapag ang sarili natin ang nag-udyok na magbigay, ang liit-liit niyan. Kasi laging sarili mo iniisip, paano ako, paano pamasahe ko, paano yung pagkain namin, paano yung kape kinabukasan, paano yung pambiling pandesal. Hello? May natutunan po ba tayo? Amen? Alam niyo po ba, dito po sa amin, hindi na po namin na ritual ang bumili ng pandesal. Sometimes, kapag parang gustong pero never na po talaga. Kaya yung pangpandesal namin, ginagastos na lang yan sa mentoring, sa prayer and fasting, ayan, mag-evangelism, doon na po yan, may allotment na po yun mga bagay na yan. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos. Bakit namin ito nagagawa? Bakit kayong mga sumusunod? Bakit kayo nakakasunod ng may kagalakan? Kasi si Lord hindi natin inaalis sa puso natin. Kapag ang Diyos laging nasa puso natin, hindi tayo makakapagsuhay. Amen po ba? Hello? Hindi natin magagawang sumuhay. Amen? Hindi natin magagawang sumuhay. Kasi nandyan si Lord lagi sa puso natin. Wala tayong ibang primary talaga na iniisip. Si Lord, si Lord, si Lord. Alam niyo po ba, salamat sa Panginoon pala. Doon nung kagabi. Alam niyo po ba kagabi? Marami po kami natanggap na love gift. Amen?
Pero alam niyo po ba, yung love gift na yon sa amin, tinanggal ko po doon yung bahagi ni Lord kasi hindi pwede, kahit kayo magbigay kay pastor o sa akin, tatanggalin pa rin namin yung bahagi ng Panginoon. Kasi tinanggap namin yun, blessing yun. Amen. Yung iba sa atin, pag tumanggap ng regalo, ay regalo ito hindi ko natatanggalan ito ng ikapo. Tinanggal namin si 10% doon sa inyong mga love gift. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po ba kung saan napunta? Para sa pangailangan ngayong araw dito sa gawain. Ganun lang naman po eh. Pag may dumadating, lagi ang isang primary talaga para sa gawain. Kung may sobra yan, sa pamilya namin. Pero lagi namin pinapaalala sa aming buong pamilya, sa aming mga anak. Mga anak, kapag kayo nagtapos ng pag-aaral, tandaan nyo, malaki ang bahagi ng mga kapatid sa pananampalataya sa buhay nyo. Amen? Kasi ganun eh. Lagi natin titingnan yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen po? Hello? Biyaya po ng Panginoon. Nakakilala kami sa Panginoon, wala pa kaming anak. Ngayon, ilan ang anak namin? At nagpapasalamat ako sa Diyos at patuloy na ipinapanalangin, sooner or later, meron na tayong engineer. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Yan po ay hindi po yan mangyayari kung hindi sa tulong ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi nga, ang tagumpay ng ministry na ito, tagumpay nating lahat. Amen po. Kaya ano man ang kanilang natapos, kung yan man ay mayroong kailangan ng tulong, magagamit, makakatulong po sa ating lahat. Ganun po yung goal namin. Para sa lahat, hindi para sa aming sarili. Hindi yung, anak, magtapos ka para yumaman tayo. No. Nak, ang makapagtapos ka, mabuting bagay. Malaking tulong ka sa ministeryo. Ganyan ang prinsipyo namin. Hindi yung para sa sarili namin. O sige na anak, magtapos ka na nang magtapos yan. Tapusin mo lahat ng kurso nang yumaman kami ng daddy mo. No. Ang sabi namin, pag niloob ng na makapagtapos kayo, malaking tulong kayo sa loob ng ministeryo. Amen po ba? Ganun po yung ating prinsipyo. Pangkalahatan, hindi yung pangsarili. Dapat kalimutan natin yung ating mga sarili. Lagi, kapag inisip mo lagi sarili mo, mabubuhay ka sa sarili mo lamang. Amen po ba? Pero pag inisip mo si Lord kasama mo sa pamumuhay mo, mabubuhay kang kasama ang Panginoon sa buhay mo. Ganun lang po ang prinsipyo ng buhay espiritual. Piliin po natin ang sumunod, iwasan natin ang sumuhay. Nang sa ganun, ang pagpapala ng Panginoon at ang kanyang pagsama sa atin ay hanggang sa matapos ang mundo. Hindi natatapos ang mundo. May panahon ng pagtapos ng mundo kung hanggang saan tayo tatawagin ng Panginoon para bumalik na sa Kanya. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Nawa mayroon po tayong napulot o natutunan sa ating mga napakinggan. May napakinggan po ba tayo? Amen. Salamat sa Diyos. So, sino ba dito yung pumunta na mayroong kabigatan? Mayroon ba? Huwag kayong mahihiya. At tutulungan namin kayo. Kaming mga walang dinadalang kabigatan, bagkus puro kagalakan yung daladala namin ngayon para i-impact namin sa inyo. Ay tutulungan namin kayong makalaya sa kabigatan. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, tayo po ay lalapit sa Panginoon at ating pong papurihan parangalan ng ating Diyos sa pagkakataon na ito. Sabi nga, sa inyong pakikinig dyan, nabigyan nyo ng kaluguran ang inyong sarili kasi si Lord ang nagbigay sa inyo ng mapapakinggan. Pero sa oras na ito, hayaan naman natin na si Lord naman yung makinabang sa atin. Sa ating kinalalagyan ngayon, ay lalapit tayo sa Panginoon sapagkat mayroon po tayo ngayon ng pagpipira-piraso ng tinapay, ng banal na hapunan, bagamat umaga ngayon. Ito po ay ginaganap po natin tuwing ikaunang linggo ng buwan. So tayo po ay lumapit sa ating Diyos na buhay at parangalan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating kalakasan, yung ating lakas. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito.
Aking pong dadalhin kayo sa presensya ng ating Panginoon. Lord, gamitin mo po ako na maging daluyan ng presensya mo para maranasan ng buong kongregasyon ang kapangyarihan ng Espiritu mo sa mga oras na ito. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Tunay nga na alalahanin natin na kahit na tao, kahit na bagay, walang makahihigit sa ating Panginoon. Ating pong ialay ang awiting ito sa ating Diyos na buhay before we take the Lord's Supper. Awitin po natin yung we are come to bow down. Alam niyo po ba yun? Yung lalapit luluhod sa paanan ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa inyo pong kinaupuan ngayon, inayahan ko po kayo na isara niyo yung inyong mata. Isipin niyo yung gusto niyo nga hingiin sa ating Panginoon. If you want peace, hingin niyo sa Panginoon at ibibigay niya yon. If you want healing, hingin niyo pa rin sa Panginoon at kaya niyang ibigay yon sa tulong at ng kapangyarihan ng mga himala ng Diyos at ng kanyang Espiritu. Hallelujah, Jesus. Kung sino man yung nakakaalam ng liriko ng awiting ito, sabayan niyo po kami na nandirito sa unahan. Hallelujah. Let's sing this as a prayer. This is a heart of worship na kailangan ng Lord para sa ating lahat. Please don't mind the noises. Just stay put. Your heart, your mind, align natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You are holy, Lord. Lalapit, luluhod sa paanan mo, Jesus. Pupurihin at sasambahin kang lubos. Walang tao, walang bagay na higit sa'yo. May ligaya sa piling mo, oh Diyos. Once again, everybody sings the song. Lalapit, luluhod sa paanan mo, Jesus. Pupurihin at sasambahin kang lubos. Walang tao, walang bagay na higit sa'yo. May ligaya sa piling mo, oh Diyos. Minsan paulitin natin ang awitin hanggat hindi ibinibigay sa atin ng Panginoon yung ating pangangailangan. Lord, nandirito kami ngayon. Have mercy on us, O God. Kahabagan mo po kami,
mo, Jesus. Sa lahat ng mga bagay na hindi pa namin kayang ipagkaloob sa'yo. Patawarin mo po kami. At sasambahin kang lubos. Yes, Lord. Walang tao, walang bagay na higit sa'yo. Yes, kandoro ba yan saya? Kaya kanda ko yung saya kandore. Sa piling mo, Oh Diyos, lalapit kami sa iyo, Panginoon. Lalapit kami sa iyo. Kabagan mo po kami. naigit sa'yo. May ligaya sa piling mo, Oh Diyos. walang tao, walang bagay na higit sa'yo. May ligaya sa piling mo, Oh Diyos. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon. Kahit na tao o bagay man, oh Diyos, walang makahihigit sa iyo sa pag-ibig mo, sa kaligtasan na aming natamo. Salamat po sa iyo, Panginoon. sa'yo. Dirito po kami. Ikaw ang mas higit na nakakaalam sa bahagi ng buhay namin. Kung ito man ay hindi nakatuon sa iyo, kung ito man ay hindi nakaugnay sa iyo, Panginoon, patawarin mo po ang bawat isa. Lord, gamitin mo pa ang buhay ko. Hinihingi ko po ng kapatawaran ng lahat ng mga kasalanan ng buong kongregasyon na ito, Panginoon. Sila na hindi maibuka ang kanilang mga bibig upang sabihin sa iyo, Lord, patawad. Kapagan mo po, Panginoon, ng iyong mga anak. Tandaan po natin, maliban na tayo humingi ng tawad sa Diyos, hindi natin mararanasin ang pagpapatawad niya. Hindi natin maranasan ang kanyang himala. Hindi natin matanggap ang kanyang kagalingan. Hindi natin matanggap ang kanyang kapuspusan. Yes, oh God. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Sa'yo may ligaya sa piling mo, Oh Diyos, walang tao, walang bagay. walang tao, walang bagay na higit sa'yo. May ligaya sa piling mo, oh Diyos. May ligaya. May ligaya sa piling mo, Oh Diyos. Hallelujah, Jesus. We worship you in this life. Minsan pa, Panginoon, sa oras na ito. Nandirito ang iyong mga anak. Salamat po sa pagkagamit mo po sa buhay ko. Nawagawin mong karapat-dapat ang lahat ng mga anak mo na naririto ngayon.
sila na hindi maibuka ang kanilang mga bibig para aminin ang kasalanan. Ang kahabagan, idaloy mo sa kanilang mga buhay. Ang kaligtasan, ibigay mo sa kanilang mga buhay, Lord. Ang habag, ang biyaya mo, pakaloob mo sa buhay ng bawat isa. Mula sa oras na ito, Panginoon, muli naming tinatanggap ang biyaya ng kapatawaran sa lahat na aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na kami ay nakakalapit sa iyo. Nahihingi namin ng tawad ng aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon. Minsan pa, sabihin natin sa Lord, patawad po, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, sa isip, sa salita, at sa aming mga gawa, maging yung mga bagay na hindi namin maiwanan, na inuulit-ulit namin gawin. Patawad po, Panginoon. Patawad sa aming pag-uumit ng ikaput handog. Patawad sa pagsamba namin sa mga Diyos-Diyusan. Patawad sa pagbabaliwala namin sa iyong pangangaral. Salamat, Panginoon, sapagat ibinubukas mo ang aming kaisipan sa mga bagay na dapat naming ihingi ng tawad sa iyo. Mula sa oras na ito, muli maghari ka sa aming buhay, mamuhay ka sa puso namin, mamuhay ka sa buhay namin, nawa matayuan namin ang integridad ng pagiging tagasunod mo, Kristo. Salamat po sa iyo. Ang lahat ng ito, nihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain mo po ang oras na ito sa amin pong pag-aalala sa ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo. Samahan mo po kami't pangunahan. Hallelujah, Jesus.